Nagbabalik po tayo sa ating special forum on the straight path to justice. Attorney Moses, bago tayo nag-break, naging isang malaking usapin nga, besides the factor of transparency na nabanggit ni Attorney Cynthia, is credibility. At sa usapin ng credibility ay lumalabas yung independence ng ombudsman. Ano po yung naging sinasabi nila na may malaking koneksyon daw siya sa executive department. At ano yung independence factor na mayroon talaga itong ating tanod bayan? Actually, ang ombudsman talaga, ang purpose talaga niya is, di ba, bantayan ng pamahalaan. Kahit na in-appoint siya ng presidente, dapat independent-minded siya, independent yung procedures niya para malaman talaga yung katotohanan at saka mabantayan ng pamahalaan. Napakahalaga, very touristic na yung ombudsman natin independent. Dahil unang-una, apart sa pag-iimbestiga, ang trabaho din ng ombudsman is magbigay ng kredibilidad sa proseso natin. To inform the public about the ways to prevent graft and corruption. Kung ang ombudsman mo ay mapagkakatiwalaan ng tao, yung posisyon na pinanghahawakan niya at saka yung krusada niya, paniniwalaan na tutulungan ng tao. How do we put that on the grassroots? Kung ang mga tao may mga alam na katiwalian at alam nila na mapagkakatiwalaan ng ombudsman, madali silang tumulong at magbibigay ng informasyon. Tandaan po natin, hindi po siya madaling trabaho dahil ang nakakabangga natin dyan, matataas na posisyon. Diba? Hindi ordinaryong mga tao. Kaya kailangan ng tulong ng mamayan lahat ng pwedeng ebidensya. So back to credibility, importante yan kasi yung suporta ng tao dyan papasok. Saan ba tayo makakakuha ng ebidensya sa ating mga taong bayan? Diba? At saka, hindi sa nagkaroon lang kunyari ng conviction or something, dapat kapani-paniwala. Kung ang ombudsman mo pagkakatiwalaan, tatanggapin to ng mamamayan. Attorney Florendo, just a follow-up, kahit sino ba ay pwedeng dumulog sa ombudsman at magreklamo sa isang tiwaling opisyal, ano yung kinakailangan niya para mag-file ng complaint? Pinadali ito ng ating saligang batas. Sabi sa saligang batas, kahit sinong mamamayang Pilipino pwedeng dumulog sa ombudsman. Ang reklamo niya ay pwedeng nakasulat or pwedeng sabihin lang niya na verbal na isumbong. Pero mas maganda, sa ating panuntuyan sa batas na ito ay nakasulat, di ba? Although hindi siya required, mas magandang nakasulat siya, tapos may detalye. Kasi ang gagawin ng ombudsman, kunyari, binigyan ka ng anonymous complaint. Okay lang na anonymous, basta andun yung detalye. Sino yung iyong pinaparatangan, ano yung kaso, ano yung mga ebidensya. Kasi ang mangyari na parang blind item lang ng sino itong opisyal na blank, 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 and so on. You will leave the ombudsman to guess. Na kung may mga mamayan tayo dyan nanonood na may alam na katiwalian, pwede po kayong dumulog, pero mas maganda, merong sapat na ebidensya para maituloy ng ombudsman yung pag-iimbestiga. Ginoong Morales, hindi pa po, alam natin na hindi pa po itong pag-aaral na pagtaas ng dami ng kaso sa ombudsman by 145%. Pero sa tingin niyo ba, nagbumubuo ito ng isang perception sa business community? Yes, definitely. It builds up the confidence ng mga negosyante and the business community as a whole. Unang-una, it's an indication that the present administration is really serious about doing its work and getting down to business. And yun nga ang sinabi ko kanina, if we can just sustain these figures, maganda. Like, walang pinakaiba yan sa December 31, you're looking forward to the New Year, bang, 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 pug, 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 pak, tapos wala na. Then, the revelry, the festivity dies down, what happens next? Parang ganon. Kanina we're discussing here, napag-usapan namin, siguro we can even be more productive in terms of being able to file more and better cases to say the least. On the part of the ombudsman, kung magdadaglag sila ng personnel, particularly yung mga technical people like probably lawyers na talagang nagbubusisi sa mga kaso. Kasi ang diskusyon namin kanina, yun nga kasi absent yung representative natin from the ombudsman. Understandably, we know they're busy doing their work. Kung madadagdagan lang yung manpower ng Office of the Ombudsman from the national down to the regions, probably we can even improve or make the disposition of cases speedier. That way, yung waiting time natin we can bridge the big gap kasi alam nyo po, mayroong mga kasos dito, I don't know, I don't see the figures. Siguro may kaso mga 10 years ago, 2 years ago, 1 year ago.
Pero yung most recent siguro, ang inuuna nila dahil ito yung most controversial at saka sariwang-sariwa yung mga ebidensya. So on the part of the business community, ang basa po natin dito, definitely this builds confidence. Unang-una yung PDAP, the impeachment builds confidence. Pero tinitignan din ng business sector, even the people sa downstream, mga sa ground level, yung mga tao, tinitignan dito yung sustainability. At saka how well we can really grasp this initiative and how well we can really sustain itong ginagawa nating mga actions. Aside from yung pagsusustain, meron ding perception yung taong bayan ng pagkainip. Ganito rin ba, GB, ang naririnig mo sa taong bayan, yung general perception na mabagal yung pag-file nila ng mga kaso, gayong dumami naman? I can only speak of my inner circle siguro, mga friends ko lang. Siguro nababagalan sila ng konti kasi hindi nila alam kung ano yung proseso. What it takes for the ombudsman, for example, to actually file a case, it takes really good fact-finding. And hindi ka pwedeng magsampa ng kaso na walang valuable cause na pwedeng mabasura or ma-dispose lang. So I think yun yung kailangan ipaintindi sa mga mamamayan at sa mga kabataan din na it will take some time. However, sa tingin ko, sa akin personally, hindi naman ako nababagalan hindi naman ako nababagalan pero excited lang ako na makonvict tong mga taong to. At the same time, gusto ko rin makita na also the big crocodiles to be convicted as well at masampahan din ng kaso. So hindi lang pwedeng sa LGU level lamang, etc. We would like to see, of course, the Senate being convicted of plunder because of the PDAF scam. We're waiting for that. Big names, no? Sabi ni GB, gusto niya makita. Tama yun, Cathy. No? Isa sa mga siguro bagong high points ng Ombudsman, sinabi nga nila na yung disposition of high-profile cases. At siguro para lang ito put into perspective, pag sinabi nating high-profile cases, para sa kanila ito yung mga above 10 million pesos. At puntahan nga kanina pa, nababanggit itong mga issues. Tanungin natin si Attorney Cynthia. May mga big cases tayo ngayon na hinihintay pa, kunwari po sa kaso ng PDAF na nasa Ombudsman na ano po ba yung pagdadaanan nito at tila hanggang ngayon wala pa rin daw kaso or wala pang findings ang Ombudsman? Okay. Una sa lahat, yung kaso ng PDAF, nakikita natin, napanood natin yung Senate hearings, pumasok si Napoles, yung mga senators, sinampahan. Parang sinampahan lang sila sa mata ng taong bayan. Pero nakita natin kung ganong kaingat si Secretary De Lima na kinuha pa itong mga whistleblowers, tinago sila at sinabi nila na kahon-kahon yung kanilang ebidensya. Ano nangyari sa ebidensya na to? Gumawa sila ng complaint sa tulong ng private lawyer ng mga whistleblowers at saka palang dinala sa ombudsman. Ano ngayon natin sa pagkakaalam natin na sinampa na ni Secretary De Lima sa ombudsman, hindi naman ibig sabihin na naisampa na sa ombudsman, automatically it will go to the Sandigan Bayan. No. What is being done by the ombudsman here, as well as her staff, and I would really like to commend them, kasi hindi madali ang mag-go through sa lahat ng kahon-kahon ng ebidensya na to just to find out whether or not talagang kayang isustain yung kaso. So, hindi porke na isabit na yung kaso doon, kailangan talaga at napakalaki ng role ng media dito, mapaintindi na pagkatapos ng pagsampa, yung ombudsman kailangan palang i-assess kung talagang yung ebidensya na nakalap ng DOJ, ng NBI at sinabit ng mga whistleblowers ay tama na para makapaglagay sa utak ng mga prosecutors na pwede na itong isampa sa korte. At ang korte dito, ang Sandigan Bayan. I think that what the ombudsman and her staff is really doing is trying to go into a fact-finding, into assessing each and every piece of evidence. Now, when they are done with that, and I think it's the first time I hear that the ombudsman is going into is coming out with weekly updates on the status of the cases, and that's good. I think the people should know that the ombudsman is really doing their job. Kaya pagkatapos nun, kung talagang merong probable cause, di saka pa lang maisasampa yung kaso. One more thing, I'd like to react to one of the comments made, yung tungkol dun sa credibility factor. Sinabi din natin na kaya parang medyo mabagal yung paggiling ng justice para sa ating taong bayan ay dahil siguro kulang din ang tao doon sa loob. But I think it helps a lot that
Justice Carpio Morales or the Ombudswoman is very credible. Kaya mas marami sigurong naiengganyang pumasok. I know of some friends, some lawyers who have applied with and were accepted at the Ombudsman, and I think it helps a lot. Mas maraming tao, mas maraming abogado, mas maraming staff na pumasok sa Ombudsman, palagay ko mas mabilis ang magiging proseso para mapabilis tong ating kagustuhan na maisampat ang mga kaso na to. Gio, isa pa sa mga malalaking kaso na tinutukan din ng sambayanan ay yung naging impeachment kay dating Chief Justice Renato Corona. And kasama ko rin si Atty. Halos araw-araw nasa Senado at nagmamanman dun sa kasong yan. Ano na nga ba ang estado nung kaso laban sa dating punong mahistrado, Attorney JJ? Sa pagkakaalam natin, dumaan ito sa proseso at masusing pag-aaral ng ombudsman. At ito ay kasalukuyan yatang ipinasa sa Sandigan Bayan na. And it's ongoing. Kaya yun nga yung tinatanong nila bakit daw yung asawa ay nadamay din. It's because the proceeding has already begun and hagip din kasi dito yung ibang bagay na kinasapakat mo ang isang pribadong tao sa paggawa mo o pagtatago ng mga bagay na dapat ay isinisiwalat mo sa publiko. Nagbigay kamakailan, I think it was 2 days ago, ng isang statement ang dating Chief Justice Corona. At sinasabi niya, medyo hindi daw maganda ang naging handling ng Ombudsman dun sa pagpa-file ng kanyang kaso dahil si Ombudsman mismo na hindi pa nahalal bilang o na-appoint bilang Ombudsman anong mga panahon yun, ay tumistigo laban sa kanya sa impeachment trial. Anong masasabi mo dito, Attorney? Alam mo kung ako'y ordinaryong mamamayan, iisipin ko, oo nga bias na yan, oo nga nagtestigo siya tapos ngayon siya'y nagpo-prosecute. Tanda ang Office of the Ombudsman ay isang institusyon at sila ay collegial body. Ibig sabihin, hindi lang si Ombudsman Carpio Morales ang nag-iisang nagdedetermina kung meron bang probable cause. Tandaan natin na bago siya maging ombudsman, may mga tao na sa Office of the Ombudsman na sinimulan ng repasuhin lahat ng ebidensya laban sa dating punong mahistrado. Hindi siya maaaring basta makialam dito, kasi meron naman siya tinatawag na Deputy Ombudsman. Now, in the absence of an Ombudsman, or if the Ombudsman himself or herself would say, I'd like to keep the integrity of the case or of the investigation, the deputies are there. Plus the other staff, the special prosecutors, marami pong apogadong humahawak niyan. At hindi pwedeng basta yung ombudsman lang, let's say si Ombudsman Carpio Morales, na siya lang on her own ang masusunod. Ito ay isang collegial body at meron siyang mga kasama pang deputy ombudsman who can weigh everything. So pwede nga siyang i-overturn ng mga yun dahil kung tatlo sila, majority wins kung ipa-file ba ito o hindi. Considering na na-file ito, it means that the other deputies who were appointed from a different date na-appoint siya, ay pagtiwalaan rin natin na sila mismo ginawa nila yung duty nila na i-evaluate lahat ng kaso. Tama nga naman yan, Cathy. Kaya nga, balik at balikan natin, yung credibility nito ay tignan natin sa aspeto lang institusyon, hindi lamang ng kanilang pinuno, isang tao na nandito. Punta namin si Kirby para sa kanyang mga tanong. Cathy, balikan din natin yung ating mga bisitang estudyante mula sa iba't ibang eskwelahan sa ating bansa. Si Mean Cherry Jean mula sa PUP Santa Mesa may katanungan. Magandang gabi po. Yung katanungan ko po ay para kay Attorney Cynthia po. Ayun. So ano pong palagay niyo po kaya dito na, kasi po nabanggit kanina na meron pong mga tao na may posisyon na nakasuhan, pero nakatakbo pa rin po sila, tapos nagkaroon po ulit ng posisyon. Paano po kaya? Ano po kayang legal implication po sa mga ganitong kaso? Dito natin nakikita kung ano yung batas. Apo. At nasasaad sa ating konstitusyon na ang isang tao ay presumed innocent until proven guilty. So dito natin makikita, ang ombudsman hindi yan ng korte. Tumatanggap ng reklamo, i-validate itong complaints na ito, kung ito ba ay pwedeng dalhin sa korte. At hindi pa tapos doon. Pagkatapos noon, saka palang lilitisin kung guilty o hindi, kung totoo o hindi, ang mga aligasyon laban sa isang tao. So, yun nga ang kailangan. I think there's a very conscious effort para pabilisin ang justice system. The faster that our wheels of justice grind, I think doon tayo mas maniniwala sa proseso na to. It's a long way to that.
direction. Pero we have to admit, siguro naman meron tayong nagagawa tungkol doon. So yung tungkol dun sa nagsampa tayo ng kaso, hindi ibig sabihin na nakapagsampa tayo ng kaso, guilty na kagad yung tao, di ba? Maaari din mo mangyari na nasampahan mo ng kaso ang isang tao na wala naman talagang kinalaman doon, pero nasampahan siya dahil ayaw lang sa kanya or against, hindi siya kapartido o kasama sa politika. So talagang dito natin makikita ang batas. It does not discriminate. It is for everyone, and it is for us to make sure that that law is really, it goes its course. Opo. Attorney, isang follow-up question lamang din po. Ano po yung in general po, bilang isang ordinaryong mamamayan po na ma-file nga po yung kaso, ano po yung implication naman doon po sa mga ordinaryong tao na mas magaganda po ba yung trust, pagtitiwala po ng mga ordinaryong Pilipino sa ombudsman at mas lalo po bang gaganda yung pagtahak po natin doon sa tinatawag po nating tuwid na daan ni Pangulong Aquino? Palagay ko, una sa lahat, the fact alone na nakapagsampa ka ng kaso against sa isang tao na palagay mo gumagawa ng katiwalian gives you at least some sense of confidence na may prosesong nasusunod. Kaya lang, kailangan ayudahan ito by a credible institution. Hindi ito dahil kay Justice Carpio Morales lang, no, sa ombudsman natin ngayon. Kung hindi, pati sa mga past, pati sa mga future, institution nga eh. Kailangan maniwala ka sa institusyon pag nakapag-file ka ng kaso at yun ay nabigyan ng saysay, especially with the conviction. I think all the more reason na maniniwala ka eh. May proseso talaga tayo. So I think the first step to believing in this system, especially with the role of the ombudsman, is to trust that really when you file a complaint, kumpiyansa ka na hindi kikilingan ang kahit na sino kung hindi ang katotohanan. Salamat po sa inyo, Attorney Rojas. Sunod naman na may katanungan, si Angelica Abuan mula pa rin po sa PUP Santa Mesa. Magandang gabi po. Yung tanong ko po is for Sir GB. Kanina po kasi nabanggit po na pag may pumutok po na issue or case po, lalo na po yung bago, yun po yung binibigyan pansin po agad, especially po ng media. Tanong ko lang po, sa tingin niyo po, ano po yung magandang dapat gawin ng media para po maging mas updated po tayo dun sa mga issues na natabunan na po? Halimbawa po, for example, yung mga cases po before PDAF, ano po ba sa tingin niyo yung dapat gawin dun? Siguro kailangan nating sabihan yung, magkaroon ng message sa media na gusto natin ng patas na coverage sa lahat ng mga kaso, even before the PDAF case, for example, paano na yung kaso ni Chief Justice, former Chief Justice Corona, etc. At feeling ko meron din kasi yung connection kung ano rin yung gusto ng mga taong nanonood eh. Kasi syempre, ito ay mga big businesses din ng ating media, so gusto nila kung saan nagpapataas ng ratings. But at the end of the day, alam nila at alam silang responsibilidad na magkaroon ng sense of continuity and history sa mga issue na ating tinatalakay, sa mga isyung ating sinusubaybayan. So kung ito ay isang parang circus lamang na kung saan nagbabago ito every week or nagbabago ito every month, ay magkakaroon talaga tayo ng problema sa ating sense of history at nakakalimutan natin na may mga tao pang kailangang panagutin sa mga katiwalaang kanilang ginagawa. Gusto ko rin, Gio, na ipasagot din yung katanungan na yon kay Attorney JJ dahil ilang beses na rin nga kitang nakasama sa ating mga special coverage, yung impeachment trial, yung PDAF. Anong masasabi mo nga sa naging handling ng media when it comes to yung mga ganitong kaso patungkol sa katiwalian? I cannot say kung lahat ng media ay nagkaroon din talaga ng commitment na ilabas yung katotohanan. No? Of course, nung pagdating pala nga doon sa impeachment, doon ko na nakita kung ang sinusulat ba ng ibang media ay gawa rin ng press releases lamang ng isang kampo o hindi. Pero dahil doon sa impeachment, namulat yung mata ko sa katotohanan na pag ang taong bayan, binigyan mo ng option na maganda, binigyan mo ng option na kaya lang tumakbo ng Pilipinas ng padiretso at hindi i-condone ang katiwalian. Kasi for the longest time, nagkaroon tayo ng attitude na, sawa na ako okay lang, hayaan mo na sila, bulsa na nila, hanggang 6 years lang sila. Pero dahil dun sa
impeachment proceeding, nagkaroon ng bagong kamalayan ng tao na una, ang gusto pala nila matinong pamamahala. Pangalawa, gusto nila ay matinong leader. Pangatlo, hopefully, magkaroon din ng kamalayan na sa susunod na eleksyon, ang iboboto ko, yung talagang matino at ang agenda lamang ay paigihin yung buhay ng lahat ng kapwa niya Pilipino, hindi yung sarili lamang niyang bulsa. At dyan natin din nakita that ang Pinoy ay marunong palang mag-isip. Pag sinabi niyang ayaw niya sa ganitong palakad at ayaw niya sa ganitong sistema, gagawa siya sa mapayapang paraan upang ipaabot sa gobyerno na dapat patinuin o kitlin yung maling gawain. Talking about public awareness, natauhan na nga ba ang taong bayan? Isa sa mga, top sa mga kinasuhan ng ombudsman noong nakaraang taon ay yung mga LGU, yung ating pong mga local government leaders, 2,669 cases filed. Gusto ko pong tanungin si Ginoong Morales, what does this say about the quality of the people, the local government leaders that we elect? You're talking, ma'am, about the cases filed against the local Government units, yung mga officers. I think it speaks well of the ombudsman. And then again, we have to give the credit sa present administration na kung saan sa ilalim po ng kanilang pamamahala ay nagkakaroon po ng linaw na talagang ayaw na nga yata ng taong bayan ang katiwalian. I would like to comment dun po sinabi ni Attorney JJ kanina. Tama po sinabi natin na finally we heard na Filipino people said na ayaw na namin, itong gusto namin, itong gawin nyo. Ang problema lang po kasi, kung minsan tayo mga Pilipino, bis na nagbabacktrack tayo. Pagkatapos ng piyesta, balik tayo sa dati. Pabayaan na natin. Bahala na sila dyan. Total, nandiyan naman si Ombudsman, nandiyan naman si Presidente, inimbestigan na Senado, pabayaan na natin sila. Yun nga, going back, yung tinatanong natin kung may follow through by media sa old cases, then suddenly, ma-realize natin na parang kalimutan na. Ganon din po ang Pilipino kasi tayo mga Pilipino, ganyan din. After a while, parang tayo nagigipamista. Pagkatapos natin makipamista, busog tayo, uwi tayo. The next time, maalala natin na may pista pala. Pag may na may pista na naman pala. Sana po, this time, masustain po natin as Filipinos, tayo po lahat, na magbantay po tayo. Yung pong pagbabantay, parang pagbabantay ng gwardya, pagkatapos meron pang CCTV na 24 hours, round the clock, nakabantay po tayo. Unless we keep on keeping the guard, babalik po tayo, magbabacktrack na naman tayo until one day we realize meron na namang PIDAP, merong Napoles na naman, merong ganyan-ganyan naman po. So going back dun sa basic question kanina. What does this say about the local government leaders that we put in power na yung hinahalal po natin? Kasi lumalabas na napakaraming kinasuhan sa kanila. First, to be fair with these people, hindi naman nga po ibig sabihin na nakasuhan sila, guilty na. Second, it's an indication na the institution is doing its work. And third, probably, involved po yung tao. Kaya siguro, they give the information, nagbibigay sila ng complaint, etc., etc. At nagkikip-cooperate po, general, especially the local constituency, kung kaya po napapailan ng kaso yung mga local government executives na mukhang nagiging excessive po yung paggamit ng kapangyarihan. In a way na this is, nga po in general, it's a good indication na as if all is well, the system is running, yung pong pinupuntiriyang straight path ng Presidente presumably nasusundan, but yung sustainability will have to come also from the people. Alright. Yung they have to guard this, kailan bantayan nila, they have to oversee kung ano pong nangyayari sa mga kasong napailan. Okay. Yan at marami pang iba. Alam mo, puntahan naman natin sa pagbabalik natin yung level of government service that is expected from people who work here. Huwag po kayong aalis. Babalik po ang Straight Path to Justice, a PTV Special Forum.
Magandang gabi Pilipinas. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, narito na ang latest sa ating panahon. Northeast monsoon at easterlies pa rin ang prevailing weather system ngayong Miyerkules, kaya naman naging maganda pa rin ang panahon sa malaking bahagi ng bansa. Para naman sa asahang panahon sa mga susunod na araw, narito ang 3